wala palang pasok kanina ang mga estudyante dito sa Kolehiyo de San Antonio de Padua. Pero ang nangyari, nakapagluto na kami ng mga ulam sa mga pagkain para sa araw na yan. Kaya binalot na lang namin yung mga pagkain para ipamigay doon sa mga volunteers na mga tumutulong upang ma-distribute yung mga relief goods. Kasi isa rin sila sa mga sabihin nating mga hero upang makapag-distribute ng mga pagkain doon sa mga naapektuhan ng lindol nitong mga nakaraang araw. Ngayon sana ang first day ng offer natin para doon sa mga estudyante na nasalanta ng lindol. Kaso di namin alam na wala palang pasok ngayon. Ang iniisip namin may pasok na sila ngayong araw na to at medyo marami-rami yung naluto namin na pagkain, mga ulam na yun sana ay ibibinta natin sa araw na to at kasama na rin doon ang offer natin na free meal or free lunch para doon sa mga estudyanteng nasalanta ng lindol. Kaya napagdesisyon na namin ng asawa ko na balutin na lahat at yun ay ipamimigay namin doon sa mga volunteers doon sa Danao. Marami-rami din kasi yung ulam yung naluto sa araw na to. May pansit, may beans, may lumpia, may chorizo, longganisa, may itlog, may siomay, may barbecue, may sisig, may Bicol Express. Kaya medyo marami-rami rin yung nabalot natin sa araw na to. Di namin in-expect na wala palang pasok ngayon ang Kolehiyo de San Antonio de Padua kasi ang ibang paaralan ay may pasok na pero half day lang. Kaso ang nangyari pala ay maraming mga bata or estudyante na doon nakatira sa bandang norte na naapektuhan itong lindol. Kaya ayun, walang pasok. Kaya pala pagdating ko kanina sa aming munting karinderya ay tahimik ang paligid at walang mga batang kumakain. Kadalasan kasi mga bandang alas 8, alas 9, alas 10 onwards ay may mga bata na nakumakain sa aming munting karinderya. Kaya pagdating namin ng asawa ko doon sa karinderya kanina ay inoobserbahan muna namin kung may maraming kakain ba. May mga kumakain naman kaso pakunti-kunti lang. Kaya napagdesisyon kami ng asawa ko na balutin na lahat at yun ay ipamimigay namin doon sa mga volunteers. Pero nung una naisipan ko na sana na ipapasabay ko na lang sa mga dumadaan dyan na may mga dalang relief goods. Kaso wala na ako napansin kanina na may dumadaan masyado. Ang nangyari pala ay doon na sila dumadaan sa mga bandang bukiran dito sa Danao na ang lusot ay doon na sa bandang norte. Kaya pala ay wala ng traffic dito sa amin banda kanina. Ang nag-traffic ay doon naman sa bandang bukiran kasi ang alam nila ay yun ang pinakamabilis na daanan, maiwasan yung traffic dito sa baba. Kaso doon naman ang nag-traffic sa bukirang banda dito sa Danao. Nitong Wednesday na sana ang grand opening namin sa bago naming karinderya. Kaso ipagpaliban muna namin kasi wala namang pasok ang mga estudyante at baka lalangawin lang yung tindahan namin. Wala kasing pasok ngayon dito sa Kolehiyo de San Antonio de Padua. Yung mga pagkain natin ay binalot na lang natin. Ayun po guys. Rams Foodie. Yan. Dito sa may eskina San Antonio de Padua. Sa may foundation. Dito lang tayo sa malapit. Ayan, yung bagong tindahan natin na soon magbubukas. Dapat nitong Wednesday sana ang grand opening nito. Kaso wala pa rin pasok yung mga estudyante kaya nilipat natin sa sa October 18. Yan, bukas na po tayo niyan sa October 18. Rams Foodie extension para sa mga snacks. At dito ay natapos na naming balutin ang mga pagkain at isa-isa ko nang nilagay sa bag at ikinakarga sa aming tricycle na ang tawag sa amin dito ay tura-tura. Fast forward ay nandito na kami sa Danao sa may harapan ng boardwalk para iabot sa mga volunteers ang aming kaunting blessings. Kuanra mga 50 ka lunch box. Gikan ni sa among karinderya ba. At dito ay tinawag na ni ma'am ang kanyang mga kasamahan. Sila yung mga kasama sa mga nagboluntaryo upang makapagbigay ng mga ayuda para doon sa bandang norte. Guys, what's up guys? Sila yung mga volunteers dito sa Danao para doon sa mga... Ayan. Alright. At yun ay naibigay na namin ang aming kaunting blessings at sila na bahala doon mag-distribute sa kanilang mga kasamahan.